Kumusta sa lahat? Ako si Teacher Xiaosu, at ipapakilala ko sa inyo ang mga kasanayan sa pagpapatakbo ng sustained release aerosol inhaler. Ang mga karaniwang ginagamit na inhaled na gamot sa Taiwan ay ang dalawang bagay sa larawan at ang mga sumusunod na tagubilin para sa paggamit. Una, punan ang mga lata. Isa, pindutin ang safety buckle at hilahin ang transparent na takip. Dalawa, ilabas ang lata ng gamot at ipasok ang makitid na bakana ng lata sa inhaler. Tatlo, itulak ang canister ng gamot hanggang sa loob at makakarinig ka ng click na tunog. Kapag naipasok na ang canister ng gamot sa inhaler, hindi na ito maalis. Apat, ibalik ang transparent na takip sa ibaba sa katawan ng inhaler. 5. Kapag napuno mo ang bote sa unang pagkakataon, mangyaring subukang i-spray ito ng 3 beses at simulang gamitin ito pagkatapos mong makakita ng usok. Paano gamitin ang inhaler? Isa, isara ng mahigpit ang berdeng takip, pagkatapos ay ayusin ang transparent na base at paikutin ito ng sunod-sunod hanggang makarinig ka ng tunog na click. 2. Buksan ang berdeng takip mula sa gilid. 3. Huminga ng malumanay, huwag huminga sa mouthpiece ng inhaler. 4. Takpan ang mouthpiece ng inhaler gamit ang iyong mga labi, hindi ang mga butas sa gilid, at gamitin ang iyong hinlalaki upang pindutin ang gray na button. 5. Dahan-daang huminga sa pamamagitan ng iyong bibig. 6. Alisin ang inhaler, pigilin ang iyong hininga ng 5 hanggang 10 segundo at huminga ng normal. 7. Uminom ng gamot ayon sa tagubilin ng doktor. Kung kailangan mo ng pangalawang dosis, ulitin ang mga hakbang 1 hanggang 6 pagkatapos ng 30 hanggang 60 segundo. Suriin ang natitirang dosis. Ang bawat bote ng inhaler ay naglalaman ng 60 puffs. Kapag ang karayom ay pumasok sa red zone, may natitira pang 7 araw na gamot. Kapag ang pointer ay umabot sa 0 sa pulang lugar, oras na upang palitan ang inhaler. Ang nasa itaas ay isang panimula sa mga kasanayan sa pagpapatakbo ng mga sustained release na aerosol inhaler na gamot, at isang mahalagang paalala para sa iyo. 1. Uminom ng gamot ayon sa tagubilin ng doktor. 2. Tamang pamamaraan ng paglanghap. 3. Regular na pag-ikot. Ang mga isyu na may kaugnayan sa gamot ay dapat talakayin sa mga medikal na kawani. Nais kong mabuting kalusugan, kapayapaan at magandang kapalaran. Ang Thoracic Medicine Team ng Dalen Suchi Hospital ay nagmamalasakit sa iyo.